Okay, so let's try this problem na para ma-apply natin yung moment coefficient using NSCP 2015. Okay, so for this problem, so sabi dito, assume S1 na 3.5, S2 na 4, S3 na 3.5 meters, and yung ating L1, L2, and L3 na 8.5 meters. Sabi din dito, gagamitin natin na F prime of C and Fy is 28 megapascals and 280 megapascals respectively. So, given here also yung slab details natin, which is yung thickness na 125 mm. We have the dead load, which is 6 kilopascals. Sabi dito, included na daw doon yung self-weight ng slab natin. Also, the live load na 2.4 kilopascals. So, assuming that the supporting beams have a dimension of width na 250 mm and overall height na 400 mm. Okay? So, sabi din sa problem, ito yung pinapahanap. Calculate the ultimate bending moments at the supports and midspan of slab 1, 2, and slab 3. Okay, so para masagutan natin itong problem na to, kailangan muna natin yung W, okay, or yung ultimate na uniformly distributed load natin. Okay? So para masagutan natin yan, or para makuha natin, discuss ko muna yung ating So mag-drawing ako dito ng, let's say, ito yung ating slab. Drawing ako ng slab. Yan. Ito yung ating slab. Yan. So, kung titignan nyo dyan, ito yung ating short span. And ito yung ating longer span, or yung long span. Okay, so sa pagde-design ng one-way slab, you have to take note na ang ikino-consider natin palagi is yung ating short span. Okay? And then, ang kailangan natin dyan is to get a meter strip or mag-extract tayo dito ng 1 metro lang or 1 meter or 1,000 mm. Let's say this one. And yan na guys yung i-design natin. So, ito yung 1 meter natin. Ito na yung lalagyan natin ng mga bakal. Okay? Yan. So, kumbaga, dito ko lalagay yung bakal. Parang i-extract mo yan. So, ito yung ating magiging parang beam section. Kung slab pinag-usapan natin, slab. So, ito yung ating magiging section. So, yung magiging width natin is 1 meter or 1,000 mm. Para din siyang analysis lang din ng beam. Pero representative na 1 meter lang yung kinukuha natin. Okay, so yung bakal natin, depende kung siya ay negative bending or positive bending. So, it's either nasa top or nasa bottom. Pero, ito yung ating So, if we design itong one-way slab, yan, ito na yung ating parameters. So, we have 1,000 mm na B. And then, kung lagyan natin na for negative bending, yung bakal natin nasa taas. So, therefore, yung ating effective depth is measured from centroid ng tension bars papunta dito sa compression side. Now, for positive bending, baliktad. So, saan ba located yung positive bending? So, dito siya located sa banda dito. So, sa portion na to. Kukuha lang tayo dyan ng section dyan. Para siyang beam din. So, kukuha lang tayo ng section dyan ng ating kukuha lang tayo dito ng section ng ating slab. Ayan. So, kapag positive bending,
Ito ay 1,000, okay? And yung ating effective depth ngayon is located dito sa mula dito hanggang dito, okay? Yan, yan. So, ganun yung ating setup for designing. Okay, so take note, yan ay para lang din design ng beam, okay? And another thing to consider kapag slab, ano? So, palaging tension control tayo dyan, okay? Most of the time, tension controlled siya, okay? So, kasi malapad yung beam section natin or yung ating 1 meter strip na section, okay? Ayan. So, let's try na to ano. So, now, paano natin i-compute yung W? So, sabi natin, kailangan natin ng meter strip, ano? So, for 1 meter strip, kasi ang design natin ay 1 meter strip, yung W natin is equal to 1.2 dead load na naka-kilopascals, ita-times mo siya sa space or yung ating width, ano? Which is yung ating 1 meter plus 1.6 live load times yung ating width na 1 meter. Ito ay kilopascals. Okay, so lagay natin, as stated dito sa problem, we have here 6 kilopascals given, included na rin si self-weight of the slab. So, 1.2 times sa 6, na-times natin doon sa width natin which is 1 meter. Kasi itong 6 natin is naka-kilopascals pa lang yan. Plus 1.6 times sa live load natin which is 0.4. Ito times natin sa 1 meter. Ito ay naka-kilopascals din. So, dito makukuha nyo yung WU which is equal to, check natin, okay? So, this is 1.2 times 6 times 1 plus 1.6 times 2.4 times 1. So, dito makakuha kayo ng 11.04 na W. Ito ay naka-kilonewton per meter. Okay? Ayan. So, that's how you solve for the W. Now, ang next thing to do, determine the moment coefficients. So, we will try this one. So, yan. Kapag kinat ko yung section kanina, yung nasa taas, pakita natin. Ikakat natin tong section na to, and then titingnan natin siya dito sa direction na to. So, katulad lang din nung last natin na discussion. So, it's your beam 1, beam 2, beam 3, and beam 4. Okay? So, ibig sabihin, ito yung ating beam 1, beam 2, beam 3, and beam 4. Okay, so, gawa natin siya ng, ano, ng, ito yung moment diagrams natin, no? Diagrams. Ayan. So, yung supporting natin na, yung support natin dun sa slab is yung mga spandrel beams natin, okay? So, as makikita niyo naman dito sa problem natin, so ito'y beam, okay? Ito'y beam din. So, beam din ito, and beam din yung nandito. So, yun yung nagsusupport sa slab natin, okay? So, since ganyan yung setup, ibig sabihin, beam yung or spandrel beam itong nandito. And spandrel beam din sa kabila. Yan. So, next, punta muna tayo, isa-isahin natin. So, sa positive moment, kasi pinapakuha sa atin ay sa lahat ng slabs, okay? So, first, the positive moment at end span. So, ito yung end span natin. And itong kabila,
Sabi dito, discontinuous and integral with support. Ibig sabihin, naka-fix sa support natin yung discontinuous end. So, ito yung discontinuous end natin, no? Or ito yung, kasi wala tayo ditong slab na nakalagay dyan. So, ibig sabihin, discontinuous end ito ng ating slab. So, dun daw, ang gagamitin natin is W ln squared over 14. Therefore, dito sa bending dito is W ln squared over 14. And sa kabila, since ano din siya, integrally or built integral with support, so ito ay same over 14 din to. Okay? Next. So yung next natin, dito wala tayong unrestrained, so therefore hindi natin to gagamitin. Ang next naman natin is for interior span. So for interior span, ito yon, interior. So sabi natin ang interior span ay yung span na in between the two interior supports, okay? So we have here W ln squared over 6. Okay? Yan. So ibababa ko lang saglit 'to kasi kukunin mamaya natin yung ano, mga clear span natin. Lagay ko muna 'to dito. Ayan. So next, proceed naman tayo with the negative bending. So unahin natin yung interior face of exterior support. So yung interior face of exterior support is ito 'yon. Itong face na 'to ano, interior face of exterior support. Shinortcut ko na lang, So ito din siya. Interior face of exterior support. Okay, so ang next is, sabi dito, member built integrally with supporting spandrel beam. Tapos yung isa, supporting column. So kung titingnan nyo maigi, spandrel beam siya, spandrel beam din yung kabila. Therefore, dapat dito is itong over 24. So dito, ang gagamitin natin sa negative moment is W ln squared over 24 since spandrel beam ito. Okay? Ganun din sa kabila. Yan. Next, dito naman sa mga nasa loob, so hindi na natin 'to gagamitin, no? Tapos hindi siya kailangan. Next, exterior face of first interior support. So, yung tinutukoy natin doon is itong side na 'to. So, exterior face of first interior support. So, ito din, no? Ito, mali. Yung kabila. So, exterior face of first interior support, you have to check 2 spans ba yan or more than 2 spans. So, dito ay 3 yung span natin. Therefore, hindi ito applicable. Ito yung gagamitin natin. WU ln squared over 10. So, WU, papalitan ko muna 'to ng red. Yan. Gano'n din sa kabila, ano, over 10 pa din kasi 3 spans 'yan. Kasi, kaya ko ginawang red 'yan kasi yung ln dito sa mga nasa loob, dapat ito i-average, okay? So, kailangan pa natin later itong clear span dito. Yung clear span dito, ano yung distance niyan, and dun sa kabila, ito hanggang dito. Ayan, so sa loob naman, dito na kayo pupunta sa face of other support. Kasi yung mga nasa loob na,
Yun na yung face of other support. Okay? So, for face of other supports, so lahat daw ay ng negative moment ay WULN squared over 11. So, dito kokopyahin ko lang 'to. Papalitan ko lang ng 11 yung denominator natin. So, take note, average pa rin, Ito ay papalitan ko 'to ng 11. So, sa kabilang side, gano'n. Okay? Yan. Okay, so next step natin is, iche-check niyo kasi baka pala ganito yung maging setup sa drawing natin. Pagka ganyan, over 12 na dapat yung gagamitin. So, from pag centroid to centroid, ito, ta's ito, tsaka ito. Tingnan muna natin dun sa problem kanina, 'no? So, sabi sa problem, ang S1, S3 natin is S1 3.5, S2 ay 4, S3 ay 3.5. Okay? So, S1 natin is 3.5. Ibig sabihin, hindi applicable 'to. Ito yung 4, hindi applicable 'yan. Ito yung 3.5 din. So, hindi pa rin applicable ito. Wala tayong gagamitin na over 12 diyan, okay? Next, kuhanin natin yung clear span. Okay? So, sa clear span naman, you have to take note ano yung dimension of beam. So, kung hindi given, wala na kayong hindi LN ang gagamitin. So, yung L na yung gagamitin or yung short span natin, not this one. Okay, mali 'to sa one-way slab. Sa one-way slab, short span lagi yung reference natin or yung mga length na kino-consider natin, 'no? So, dito we have here width na 250. So, balik tayo dito sa drawing. So, kung 250 yung isang beam, therefore, kung center to center 'yan, itong mga length na 'to is kalahati ng 250. So, 0.125, okay? So, sa side na 'to, 0.125 din. Tsaka dito, 0.125 din sila. Gano'n din sa kabila. And dito sa mga 'to, so gano'n din. 0.125, okay? So, ito ay 0.125 din. Yan, kung 0.125 yan, ito ay 0.125. So, yung clear span natin from face ng support to another or the other side, other face of support, ito ay 3 point. This is 3.25. Dito naman sa side na 'to, 4 minus 0.25, so this is 3.75. And then yung clear span. So, ang tinutukoy ko dito ay yung distance mula sa support na 'to papunta dun sa support na 'yon, dito hanggang sa kabila, dito naman, then dito papunta dun. Okay, so dito ay same with the span 1 slab 1 natin, so 3.25 pa din, ayan. Yan kasi yung gagamitin natin dito sa mga LN dito, okay? Yan, so yan na yung magiging ating moment diagrams. Okay, so for slab 1, isa-isahin natin. So for slab 1, kukuhanin ko 'to. Gawin natin yung calculation. So for slab 1, isahin natin yun. So ito yung ating support 1 and ito yung support 2 natin. Tapos, ito ang tawag dito ay midspan. So para dun sa mga bending moments natin for this one, so given tayo ng W 11.04 kilonewton per meter, right? So nakalagay siya dito sa na-solve natin kanina.
Next, for support 1, yung ating MU shall be WU ln squared over 4. So take note yung ln natin here ay 3.25 or yung clear span natin, no? Yan. So ito 'yon, yung nakalagay dito. Okay? Yan. So WU natin is 11.04. Then yung ating ln is 3.25 squared divided by 24. So here makakakuha kayo ng ating bending moment. So ito i-store ko na lang siya sa A. Say 24. Ta-times ko na lang 'to sa span natin na 3.25. Yan. So dito makakuha kayo ng negative moment which is 4.8586. Next, for our midspan, guys, pag support dito sa one-way slab natin, ito ay negative mo. Ano? So hindi ko na lang nilagay yung sign. So alam natin pag support, pag one-way slab sa support, negative yung bending. Therefore, yung bakal natin shall be placed dun sa top. So dun sa top magkakaroon ng tension. Okay, so MU 11.04 times sa 3.25 squared. Di-divide natin siya ngayon, guys, dun sa coefficient dito 14. Okay? And so dito makukuha nyo yung palitan lang natin to ng 14. Yan. So meron tayo dito, guys, na 8.3293 kilonewton meter. Okay? Now for support 2, so ang ating MU dyan is equal to 11.04. Guys, yan naka-red yung LN ko. So, kaya ko yan ni-red kasi yung LN natin doon shall be the average. So, LN plus LN divided by 2. Okay? Ibig sabihin dito, kunin natin yung LN1 dun sa unang span kasi ito ay located dito sa in-between ng span 1 or slab 1 tsaka slab 2. Okay? So, yung ating gagamitin dyan na span, yung LN is 3.25. This one. For LN1. For LN2 natin is 3.75. Okay? Ayan. So, dito dapat kunin natin yung average. Ito ay 3.25 plus 3.75. Divide natin, guys, ito sa 2. Then, square natin. Then, divide natin ito sa dito ay 10. Okay? So, here yung MU natin for support 2. Papalitan ko to ng average. Tapos ito ay dapat naka 10. Okay? So, 3.25 plus 3.75 over 2. Yan. Yung A natin, yun yung 11.04 na nakastore kanina. So, here we have 13.524 kilonewton meter. So, tatandaan for midspan, positive bending. For support 2, negative. Then for slab 2, i-repeat lang natin yung process. Kukuhanin nyo lang yung try natin. Okay? Okay, so for slab 2 naman,
So, titingnan natin diyan is ito. I-box ko lang 'no. Ito lang yung titingnan natin diyan, okey? So, for slab 2, copy lang natin yung diagram. Hindi na pala, kahit pala ano na. At support, or left support. So, at left support yung ating negative moment is equal to WU ln squared over 11. Pero take note, yung ating ln here is average. Okay? So, yung W natin ay same sa lahat, 11.04. So, 11.04. Then, dito, yung ln na gagamitin natin is the average of the two spans na nandito, ano? Ano yung span natin na consider? So, kapag ganito, class, titingnan nyo yung nandito, tsaka yung nandito. Okay? So, we have here 3.25 plus 3.75, ano? Divided by 2 squared over 11. So, dito makukuha nyo na yung sa support or sa slab 2. Ayan, so almost the same. Papalitan ko lang 'to ng 11. Yan, so here makukuha natin yung 12.2945. At mid-span, so ito yung positive moment. Yung MU natin is W ln squared over 16 na, okay? So, 11.04. ln na gagamitin natin is pag positive moment, yung span mismo natin, which is 3.75. Divided by 16. Ayan. So, 9.703. Ito ay naka-kilonewton meter, okay? Yan, tama. Okay, so at right support naman, so negative moment tayo doon. So we have here MU equals sa WU. So dito ay naka-red ulit, no? ln over 11. So same with the previous, ito, previous natin na negative moment. Okay, so bakit same? Kasi guys, same lang yung itong portion na to ay ang tinitingnan natin na span is 3.75 and yung kabila na 3.25. Okay? So pagpapalitin lang natin tong position ng dalawa para di kayo malito. So this is 3.75, ito ay 3.25. And dapat naka-square siya. Okay? And so dito makukuha nyo is same with this one. Itong 12.2945 kilonewton meter. And that's the bending moment sa slab 2. Okay? Okay guys, so for slab 3, kung mapapansin nyo dun sa figure natin, check natin dito, no?
Yung slab 1 and 3 ay pareho lang. Magka-ano lang sila, parang naka-flip lang ano. So, 3.25 pareho. And kung titingnan niyo pareho lang 'to. And itong nandito, okey? So, kung parehas 'yan, ito din pareho lang din 'to. Ito tsaka ito, okey? So, kung parehas 'yan, ikokopyahin lang natin 'to. Papagpalitin lang natin siya, okey? So, kokopyahin ko lang 'to. So, you don't need to compute na kung ganyan. I-paste ko lang diyan, pagpapalitin ko lang ng position yung ating support 1 and 2, okey? So, dito, so pagpapalitin ko lang, okey, ayan. So, for support ito ay for support 2 na, baliktad na 'no. So, support 1 natin naka wait lang guys. So, midspan natin wala tayong problema diyan kasi same lang sila. Ang may changes lang is support 1 natin. So, support 1 natin shall be copy ko lang 'to dito. Ito yung sa support 1 natin 'no. So, ito ay 3.75 yung then ito yung 3.20. So, kaya ko pinagpalit para di kayo malito kasi yung moment diagram niya, 'pag tiningnan niyo yung nandito, ito 'pag tiningnan niyo yan ang kanyang LN1 ay itong 3.75 and LN2 natin is 3.25, okey? Yan. So, ayan na yun. Yung sagot same lang siya with the previous one, with slab 1 'no. Then for support 2, ito na yung ating gagamitin. Yan, yan. And that's how you solve for the bending moment coefficients or bending moment ng mga, spans natin ng slab, okey? So, see you sa next video natin, guys.